Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Dare to Us 15 minutes ago. Tungkol ito sa pasabog ni Senator Marcoleta sa kanyang privilege speech sa Senado. Ito, oh my G, nagsisinungaling ang House of Representatives? Question mark. That's bombshell. They did not include in the order of business session 35 ang impeachment complaint. Nilagay nila sa session 36, deliberately circumventing the rules. Pasabog ni Senator Rodante Marcoleta. Okay? Pasalamat tayo at may nanalong senador na galing sa Congress na nagsisiwalat itong mga totoong nangyari sa Kamara. Okay, basa tayo sa mga ibang comments Kasi hindi ko masyadong narinig yung privilege speech. So dito na lang tayo maasa kay Dare to Us na nakikinig. Okay. Yan. Sabi ni Dare to Us, yan. Dare to Us, nasanay si Senator Marcoleta sa Mr. Speaker, President, Mr. President, super galing ang presentation. So, ulitin ko, hindi ko, mamaya na lang ako manood, kaya lang inaantabayan ko itong mga post. So, sana aksyonan ng Supreme Court yan. Grabe ang paglabag ng House of Representatives sa batas. Sinercumvent nila Rogelio Calape, yung Congress parang mafia style na, may crooks pa. Ebonio Jeco, Sus Maria, mga pasaway. Sokmed, nagpagasarap manood at makinig kung ganito kagaling magsalita sa Senado. Go, 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 Senator Marcoleta. Eric Santos, good job, Senator Marcoleta. Solid ang boto namin sa iyo. Abe Ram, magaling kasi first-hand info talaga yan. Di nila madidinay ng Congress yan kasi mismong si Senator Marcoleta is galing mismo sa 19th Congress. Tignan natin if may makikipagdebate sa kanya sa issue na yan. Even Camille Villar naman, tatlo pala silang tatlo silang galing sa lower house. Marcoleta, Erwin Tulfo, and Camille Villar. Tatlo sila. Even Camille Villar naman siguro alam din niya yan. They both came from the same Congress. Pero ayaw payata gumalaw si Senator Camille. Sokmed, napakasaya ng mga Pilipino kung ganito katalino magsalita sa Senado. De la Merced Rey, sabog at sibak na yan. Ang galing ni Idol Senator Marcoleta. Good job, Senator Marcoleta. So, dahil sa privilege speech na yan, siya lang ang pinayagan Nagtataka ko, bakit walang ibang senador na naka-schedule na mag-privilege speech? Plinano ba yan ng majority? Kasi yung mga ganyan, depende sa majority. Kung minority ka, pag hindi aprobahan ng majority, pasensya na lang. Ganyan po ang majority rules. So, dahil sa matinding pasabog ni Senator Marcoleta, yun na yung basihan sa pagboto. Kasi ang aabangan natin, ano ba ang bobotohan ngayon ng Senado? So, mamaya mag-vlog ako tungkol sa resulta sa botohan. To scenarios lang Tuluyan na nilang ibasura ang impeachment case ni VP Sara bilang pagsunod sa unanimous decision ng Supreme Court, or i-disregard nila yung Supreme Court decision at ipagpapatuloy
ang impeachment trial. So, to me, most likely, ibabasura na. Yan ang inaasahan ko. Maligaya ko once na maabot na yung desisyon nga basura na. Para makapag-move on na tayo kasi nga na napapako na ang Senado sa mga usaping ganito na wala naman ito maitulong sa taong bayan. Tama nga si Pangulong Marcos Jr. last year nung sinabi niyang hindi ayaw niyang may impeachment o matuloy ang impeachment dahil hindi makakatulong ni isa mang pamilyang Pilipino. Tama yun. Kaya lang, despite sa pahayag ng Pangulo na ayaw niya, natuloy pa rin. So, anong ibig sabihin nito? Talagang malakas, determinado si Speaker Martin Romualdez at yung kanyang mga kasamaan sa Kamara na ituloy ang impeachment. Okay lang sana itinuloy ang impeachment kung ginawa nila yung tama, kung anong nakalagay sa Constitution, kung ginawa nila, wala sanang problema. Baka tapos na, baka may decision na ngayon kung hindi nila pinatulog yung 3 impeachment complaint. Mamaya, biglang inakyat sa Senado yung pang-4, kaya tuloy, nagdesisyon ang Korte Suprema, sabi na unconstitutional yan, null and void. There is no such thing at impeachment case na jurisdiction ng Senado. Kaya, sana, matapos na ito, para next year na lang tayo magkita-kita, pag-usapan ng impeachment na yan, kung itutuloy nila. And I believe, itutuloy nila ito kasi nga, yung observation ng karamihan, talagang gusto nilang tanggalin si VP Sara sa landas nila, yung nag-aambisyon sa 2028, pinakamalakas na kandidato si VP Sara. So, the best way to win by 2020, tanggalin mo yung malakas. So, ito na, impeachment. Kaya, ako, inaasahan ko, another impeachment case will be filed versus VP Sara next year. So, yun na ang bloodbath. Ngayon, sana, ang desisyon ng Senado is ibasura ng tuluyan ang impeachment case ni VP Sara para makapagtalakay na sila ng mas importanteng bagay na nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga pako at yero para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang natagaan og yero nga mag-atop na siya karon.